Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape. Table for One. Magsisimula sa trabaho si Dustin sa diner malapit sa Appalachian Mountains. Lagi siyang nauunang dumating sa restaurant para ihanda ang lahat ng kailangan sa opening. Dahil mag-isa siya, nakaugalian niya makipag-usap sa kaibigan niya via Snapchat para libangin ang kanyang sarili at mabawasan ang kanyang takot na nararamdaman. Habang siya ay nakikipag-usap, may mangyayari na hindi inaasahan na siguradong lalong magpapakabog sa dibdib niya. No, because I'm freaking the fuck out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I walked through, and now the fucking alarm's going off. So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something fucking behind me. And I watched it, I did a playback before I sent it to him, right? And there was I just got to work, and I feel like all day today, I felt bad. Honestly, it's last a little bit. I felt bad, and I don't know. I just I feel like I need to go to the doctor, but I'm constantly just nauseous, and I don't really know why. I have tried to take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever I go and I'm just laying down and stuff. Nakita mo ba yun? Habang siya ay nag-iikot sa restaurant at nakikipag-usap sa kaibigan niya, bigla na lang siyang may nakuha ang figura sa dinaanan niya. It looks like a dark cloaked figure na nakamaskara. Comparable ang entityng nahagip niya kay kamatayan. Ito ay may maputing mukha at sobrang itim na mga mata. Bukod doon, ilang beses din na may lumabas na disembodied voices sa video niya. I felt bad to something. Hindi malinaw ang boses pero parang sinabi nito na hi again. Something. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang mga pangyayari. Matapos niyang kumuha ng kape, muli siyang bumalik sa mismong diner hanggang that if you wanted to swing by and say hey, you could. Oh, I can't see shit. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Come on. But anyways, yeah, if you wanted to swing by and say hey, then you could. Nagpakitang muli ang dark cloaked figure sa likod niya. Hindi ito gumagalaw at pinagmamasdan lang siya. Naging tuloy-tuloy pa din ang pagpaparamdam sa kanya ng espiritu sa restaurant. Pero ano sa tingin nyo? Is it a ghost or an elaborate hoax? Nasa inyo na ang pagpapasya. Humanoid. Dogs can sense or see something humans can't. Mas sensitibo sila sa paligid nila, especially sa mga paranormal. Ito mismo ang nangyari sa video na to. Ang kuha sa CCTV ay nangyari nito lang ika-6 ng Pebrero sa El Salvador. Maririnig mo ang malakas na tahulan ng mga aso dahil sa nakikita nila. Pagkatapos noon, ito ang nangyari.
tignang mabuti ang screen, may humanoid figure ang makikitang maglalakad mula kaliwa pa kanan. Ito ay hugis tao na may transparent na katawan. Ang entity ay nilapitan ng mga aso at halos atakihin pa nga ng isang aso ang humanoid being. Ang entity ay bahagyang nag-react sa paglapit ng aso sa kanya, pero ito ay tuloy-tuloy pa din sa paglalakad. Kahit ito ay nawala na sa frame ng camera, diretso pa din ang pagmamasid ng mga aso dito. Ano sa tingin niyo ang nangyari? Ito ba ay glitch sa CCTV o totoong multo na nakuhaan sa camera? Kayo na ang humusga. The Swing. Ang playground ay isang lugar na pinupuntahan ng mga bata para maglaro, maglibang at magsaya. Dito din na-develop ang ilan sa kanilang social skills dahil nakakasama nila ang ibang mga bata sa palaruan. Pero sa videong ipinaust ni Nadia, hindi lang pala mga bata ang naa-attract dito dahil sa gabi, buhay na buhay pa din ng mga playground para sa mga batang espiritu na mga namatay na. Isang gabi, napagpasyahan ni Nadia na mag-park malapit sa playground, and what's strange, may isang duyan na patuloy sa paggalaw kahit wala namang tao doon. Ayon kay Nadia, walang hangin ng mga oras na yon kaya walang dahilan para gumalaw ang duyan ng mag-isa. Hindi din normal ang paggalaw ng duyan dahil ito ay nagsiswing ng patagilid na parang may humahatak sa magkabilang gilid nito. Matapos ang gabi na yon, wala nang naging update si Nadia patungkol sa nakuhaan niya. Isang batang espiritu kaya ang may kagagawa nito? Ikaw na ang bahalang humusga. Blood-curdling scream. Para sa mga magulang, gagawin natin ang lahat para lang maprotektahan ang ating mga anak sa kahit anong paraan. Ibibigay natin ang lahat para mapanatili nating ligtas sila sa lahat ng oras. Pero paano kung ang mga bagay na gumagambala sa iyong anak ay bagay na hindi mo kayang labanan? Ano ang gagawin mo? Sa video na to makikita mo ang mag-ina. Ang bata ay nakatulalang nakatingin sa kisame habang natutulog ang kanyang ina. Parang may kinatatakutan ng bata na kung anuman ang nasa siling ng bahay. Sa simula nakatingin ang bata sa kanyang ina hanggang sa makita nito kung anuman ang nasa kisame. Makikita mo talaga ang takot sa mga mata ng bata. Nang magising ang kanyang ina, napatingin din siya sa kanilang kisame na parang nakita din niya ang nakikita ng bata. Agad naman niyang hinarapan ang anak niya nang bigla na lang mapasigaw ang bata sa takot. Hinila niya ang bata papalapit sa kanya at inakap. Tinakpan din ng bata ang kanyang mga mata para hindi niya makita kung anuman ang kinatatakutan niya. Saka pa lang ito kumalma. Parang may sinister being sa kisame na talagang nagpapakaba sa kawawang bata. Ano sa tingin mo ang nakita ng mag-ina sa kisame nung oras na yun? Wala na ding naging update tungkol dito, but I hope okay lang ang bata ngayon at sana hindi na bumalik pa ang nakita nila nung gabi na yun. Music Toy. Ang susunod na video na inyong mapapanood ay nanggaling kay Sarah. Isang gabi habang siya ay nagpapahinga sa sofa sa kanilang living area,
Bigla na lang tumunog ang music toy ng kanyang anak. Ayon sa kanya, wala namang unusual na nangyayari sa bahay matapos nilang lumipat dito. Madalas ay may mga kamag-anak pa nga silang bumibisita doon kaya palaging maingay sa bahay. Matapos niyang marinig ang music toy na tumutunog ng mag-isa, pinuntahan niya ang kwarto ng kanyang baby. My daughter's been asleep for 2 hours. She's all the way over there. How is this standing up perfectly upright and turned on? She can't reach that. Hi, baby. And she's dead asleep when that thing just came on. There's no way. I'm sorry. Madilim ang kwarto nung una pero makikita mo ang mabagal na pagkurap ng ilaw na nanggagaling sa laruan ng baby niya. Tuwing liliwanag ang ilaw mula sa laruan, makikita mo ang isang ghostly figure ang naglalaro nito. Bukod doon, ang sabi ng ilang mga nakapanood, meron ding ghostly figure ng batang babae sa harap niya habang sinisilip niya ang kwarto. Ito ay maputla at pinapanood lang siya. Nang buksan niya ang ilaw, wala namang ibang tao doon. Ang sanggol lang na mahimbing na natutulog. Napaisip na lang siya sa mga nangyari. She's really creeped out, lalo na unang beses na may nangyaring kakaiba sa bahay nila at ang masama pa, sa kwarto pa ng baby niya nangyari ang activity. Habang kinukwento niya ang mga nangyari, bigla na lang nag-beep ang heart ng monitor niya. No. What is that? Nope. Nope. I told you to get out. My fucking heart monitor battery just drained. My sensor battery just drained. That's what's going off right now. Para makapag-manifest ang espiritu, kailangan nila ng enerhiya na pwede nilang paghugutan ng lakas. Hinigop nga ba ng nagpaparamdam sa bahay ang energy mula sa battery ng heart sensor niya? Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.